Meron tatlong buttons, unlock, lock, and then the third one is for the remote start. Yung notorious na image ng Isuzu na maingay. Walang creaking, walang lagitnit. Hi guys, welcome back to Team D TV. Today we are here at Isuzu Commonwealth, and this time we will have a chance to drive the Isuzu D-Max 2024 LSA 4x2. So, yung LSA, ito yung in-upgrade nila to become the limited edition na sold out na. So, to those who have watched our vlog about the limited edition, thank you so much. And may mga nag-comment na to do a test drive. So, today that's going to happen. Alright, so nag-aantay lang tayo kay Sir Mark. If you remember, Sir Mark, kasama natin sa MUX test drive a few days ago. Thank you to those who appreciated our video, yung mga nanood. Salamat din po. So, inaayos lang ng konti yung paperwork while waiting. Behind me is the 2024 4x4 D-Max full options. Ito yung pinakang top of the line nila. So, since nandito na rin lang naman siya, and while waiting, I'll give you a quick tour. Alright? Okay, so dito naman tayo. Ito yung LSE 4x4 full option. Ito yung top of the line nila. So, quick tour lang tayo. Ano bang pinagkaiba niya? Well, main difference is dito sa headlight, naka-LED na siya. Turn signal, still naka-halogen bulb. Yung fog light niya is LED. And then, ayan yung design niya sa front. I think it's about the same. Wala namang very significant na difference. Ayan. And then, ayan yung mags niya. So, yung mga current models na LSA at LSE, pare-pareho na raw yung mags nila. So, anyway, ayan, yung front disc niya is, yung front brake niya is rotor disc or disc brake. And the size of the tire is, ayan, 265, 60, 18. Okay? And then sa likod, same size of tires, of course. And then, yun nga lang, naka-drum brakes pa siya. And the suspension at the back is leaf spring na kamele. Ito yung key fob niya. Meron tatlong buttons, unlock, lock, and then the third one is for the remote start. So magti-take effect lang yan. Dapat naka-close yung sasakyan. Integrated turn signal. Tapos dito may lock and lock button sa door handle. Ayan. And then, ayun mas maganda ang interior niya. Of course, that's expected because this is the 4x4 full option top of the line. So, meron siyang accent dito. Although here is plastic. Tapos dyan leather. Soft touch yung power window controls. Driver side lang ang may fully automatic open and close. Okay? And then, leather wrap steering wheel. Leather seats. It looks legit. Magandang material. Auto adjust driver seat. Passenger side manual adjust lang siya. Okay. Dito sa ibabaw ng dashboard, leather, maganda. It feels premium. Tapos ayun, meron kang compartment dito, and then the hazard button, and still the same 10.1 infotainment touch screen, and the same controls, piano black here. May leather din dito sa center console. Ayan. And yung paborito ko, black ang headliner. Alright, and then yun, may vanity mirror ba? And yes, may vanity mirror dito sa driver's side, and of course dito rin sa passenger. Dito naman sa second row, ayan, maluwag, maganda yung leather niya. Meron kang dalawang maliit na aircon vent, the same as the limited edition. Tapos ito, may maliit na compartment. Tapos meron ka ditong USB charging port. Ayan. And ayan, noticeable talaga yung iba yung feel nung design dito sa door panels kasi nga leather, and this is
the more premium. This is the top of the line. And of course, meron ka ring roof rails dito. And then, andun yung antenna, step board, and meron ka ditong bed extender. Okay? And may sticker ka na 4x4. Yun nga lang, wala pa rin siyang tailgate assist. So, medyo challenging ang pagsara. And then, there's your reverse camera. And then meron siyang yung safety feature nila. They call it the Smart Duo camera that provides advanced driving assistance. Ano nga ba yun? Advanced driver assist system. Okay? So this is our test drive unit. Ayan, ang ganda ng color. Red spinel daw ang tawag. Ganda. So this is the 2024 LSA. Tara, pasok na tayo. Hi guys, so eto na, nasa loob na tayo ng 2024 Isuzu D-Max LSA 4x2. Alright? So magta-test drive tayo, and of course, nandito si Sir Mark, kasama natin ulit. And of course, si Madam Pea dyan sa likod. And bago tayo mag-uumpisa, salamat Sir Mark sa coffee, napakasarap na coffee. Okay? Welcome. Ito yung pinakamalaking size and saktong-sakto pang model natin dito sa cup holder. Perfect. Ayan o. Ayan. Okay, let's go. So, focus natin today is the driving dynamics, driving experience. As usual, you can expect from me my very honest opinion. Okay? So, wala tayong masyadong focus sa mga features na pag-usapan natin na yan dun sa limited edition, and about the same din naman, and yung head unit and all that. So focus tayo based sa mga comments ninyo. Maingay ba yung makina? Kumusta yung vibration? Kumusta yung comfort, lalo na yung sa likod. Last time sa vlog natin tungkol sa Estrada, may nag-comment din doon si Sir, yung doctor yata siya, na sabi niya dapat daw testingin yung sa likod. So nandiyan si Madam Pea sa likod, and we'll see. Right now, pag-start ng engine, tahimik yung makina. Okay, but tingnan natin pag tumakbo na. Alright, let's go. Okay. So, dito tayo sa Commonwealth. Adjust ko ng konti ang... Okay. Sakto lang. O, andyan na pala yung sundo kong BMW. Yung driver ko talaga, ginamit na naman yung kotse. Hoy, maganda ang suspension ha. Itong pababa namin, ramdam ko. Pero sa front, malambot. Okay. Pino acceleration. Responsive din, sir. Oo, responsive din. Wala naman to sir na option ng iba-ibang drive mode. Wala po. Wala. So normal lang siya, steady. Ayun. Ramdam ko malambot sa front, pero dito medyo ramdam ko nga yung tigas sa likod. Kumusta ka dyan? Hindi masyado. Pero syempre mas matigas ng konti kumpara sa Everest, di ba? SUV naman yun eh. So dito, maganda tong may po-provide ko sa inyong feedback mga guys, kasi nasa totoo tayong kalye. Right? Unlike dun sa concert ground, confined lang tayo dun sa loob nung block na yon. So eto, realistic talaga tong experience. Okay, may nagtanong, maingay ba? Kasi I know, lalo na yung mga kabats namin dyan na inabutan yung Highlander, yung Crosswind, medyo notorious din naman talaga ang Isuzu back then, being very malakas yung vibration at maingay. Sabi nga nila noon, ang kantsawan nga noon tipid daw sa busina ang Crosswind. Kasi malayo pa, maririnig mo na hindi mo kailangan ng busina eh. So eto, to be honest, tahimik siya. Wala siyang pinagkaiba dun sa MU-X. Yung quietness ng engine, pare-pareho. Di nalalayo dun sa Montero, sa Fortuner, and even dun sa Everest ko.
So, normal na sound ng isang CRDI. Okay? So, yung engine nito is yung matagal na rin na reliable na 3.0. Okay? So, I think one big factor kaya hindi ito maingay is hindi na timing gear ang gamit nito. Unlike ng mga naunang Isuzu na timing gear, pero siguro kasi ang inisip talaga nila is durability. Kasi talaga ang timing gear daw, hindi nasisira eh. Lifetime din yan. Lifetime din yun eh. Kaya lang yun nga, medyo maingay siya at ma-vibrate. Kasi may iba-ibang technology ginagamit for the timing ng mga camshaft. Okay? Yung pinakauna na very popular yata is the belt, yung timing belt. Tapos merong timing chain. Tapos ang bihirang gamitin yung timing gear. Timing gear, timing chain yun ang pinakamatitibay. Timing belt, tahimik, kaya lang may maintenance. Like mga 90,000 kilometers to 100,000 kilometers, kailangan mo magpalit. Timing chain, hindi rin. Halos di ka rin nagpapalit doon, mga tensioner lang. Mas lalo yung timing gear. Kaya lang, yun ang drawback nun. May ingay, ma-vibrate. So, ayun. Right now, tahimik. Yan, no? Even yung sa road noise, yung sa gulong, tahimik. Kasi hindi to naka low profile. Tahimik. Ayan, no? Even nalubak siya, alam mo yung wala kang narinig na parang may naipit sa mga kanto-kanto. So solid yung cabin niya. Dito na tayo, no? U-turn tayo. Magaan ang feel ng gas pedal. So medyo magkakaroon ka ng feeling na akala mo may delay. Kasi alam mo yun, sir, yung parang sobrang lambot ng pedal. Parang pagtapak mo parang wala pa. Parang wala pa. Pero pag parang meron siyang inaantay na mga a few millimeters sa pagtapak mo, dun siya sisibat. Ayan, sisibat na siya. Ayun. So yun lang napansin ko based sa ibang cars, ibang diesel na dinadrive ko. But nandun yung power, nandun yung hatak. Okay din naman yung brake feel. Right now, sa ganito, asphalt, kabisado nyo naman siguro dito sa Commonwealth, alam nyo kung yung surface dito, comfortable naman dito from my perspective. Dito nakaupo sa harap as the driver. Ikaw, kumusta ka dyan? Kumusta yung upuan mismo? Comfortable. Hindi matigas? Okay. Steering response, okay din. I'm guessing, mamaya, pagbalik natin sa Isuzu Commonwealth, pagbalik natin, tingnan natin yung speed ng steering niya. Pero right now, tinatansya ko parang mga 3 revolutions to. Ito maganda rito, ang likod, 1 tonner ang kaya niyang kargahin. Wow, so 1 ton ang maximum capacity ng bed niya. Tapos the same, matipid, tahimik. Tapos, siyempre sa akyatan, hindi ka papahirapan kasi kahit puno kayo. Yeah. So, ano to eh? 3.0, ano to eh? 450 Newton meters ang torque nito. And 190 horsepower pa rin. 190 horsepower. In terms of visibility, ang ganda nung position ng upuan. It's high enough na hindi ko na-feel na claustrophobic dito sa may taas. Yung view ko, ang linaw sa both side mirrors. So confident ako na meron akong halos complete 360 view ng paligid ko. So front, side mirrors, and the rear. Isa sa mga na-appreciate ko, kita pala dito sa rear view mirror yung dulo ng bed. Yung tailgate niya pa. Yung tailgate. Kita yung tailgate. Sa akin malaking bagay yan. Para alam ko kung may tumututok sa akin and then pag nag-reverse para magpa-parking ka, malaking bagay. Maganda. May malilikol ba tayo, sir, na medyo lubak?
Okay, so yung pag-change ng lane, very easy. Ayan. Madali lang. Ayan, madali lang makapasok. Ang ganda ng size ng side mirrors. Yung price. Price nito nasa 1,460. 1,460,000 pesos. May discount pa yun. May discount pa rin yun kay Sir Mark. Punta lang kayo. Yung top of the line, sir, yung 4x4 na. Yung top of the line natin is 1,905,000. 1,905,000. May discount din yun. May discount din yun. Mm. So, of course, naka-hydraulic power steering pa rin to. Kapag ka naka-full stop ka, yes, ramdam mo naman talaga na medyo mabigat, no? In comparison to other trucks or SUV na naka-e-pass. Pero nung pag tumatakbo ka na, like kanina sa Commonwealth, magaan na, halos di mo na mapansin. Tapos dito ulit ngayon, medyo low speed. Ang takbo natin is what? 20 kilometers. Okay lang. Ayan. Actually, madali siya i-drive eh. Madali i-drive. Actually, medyo surprise ako. Kasi, pag pick up, di ba? Parang mahaba. Mahaba, unang-una. Medyo na-surprise ako. Medyo surprising na very easy i-drive. Parang hindi ako masyadong Madali mag-adjust. Tapos konting tingin ko lang side mirror, nakikita ko na yung gusto kong makita. Ganon din dito sa left. Ganon din doon sa rear. Of course, syempre, nandyan yung mukha ng maganda kong asawa, pero nakikita ko pa rin sa likod niya yung tailgate. Inuulit-ulit ko kasi medyo na-surprise ako. Sabi ko, pwede pala yun na makita mo pala yung likod. Medyo may konting roughness na dito sa street na pinasukan namin. Pero again, from my perspective as the driver, okay pa. Hindi ko pa masabing magko-complain ako for the kung matagtag. And in terms naman sa space, I think maluwag. Maluwag siya. Kumusta ang mo dyan? Legroom mo dyan? May space pa. May space pa. Nakaupo ka ng maayos. Okay. Maluwag. Pati headroom no? Maluwag siya. Tahimik talaga makina yan, no? Wala na. I think yung notorious na image ng Isuzu na maingay is gone. Matagal ng panahon sigurong wala yon. Mga panahon pa yun ng mga ganyan, no? Crosswind. Matagal ng panahon yun. Etong mga bago nila ngayon. Tahimik na ho. And when I say bago, I think siguro mga 10 years ago pa na mga nilabas nila, tahimik na. And mafe-feel mo yung pag napadaan ka sa lubak ng sunod-sunod, yung mga ganyan lang ka bababaw na lubak, mafe-feel mo solid eh. Baliwala sa kanya. Parang baliwala, tapos mafe-feel mo yung parts ng suspension na rubber to rubber, everything. Tapos inside the cabin, walang creaking, walang lagitnit. Apo. And to think, matagal na to, sir. Ilang taon na to? Kasi pang test drive unit nyo to eh. This is not brand new, di ba? This is less than 2 years. So more than 1 year old na. So yung feel ng brake, so kanina medyo nag-observe pa rin ako. Pag medyo tumatakbo ka ng mga 40 pataas, pag tapak mo sa brake, the same feel nung sa pedals niya na para bang may a few millimeters na parang malambot lang siya na akala mo walang response. Tapos at some point pagtapak mo doon na siya kakagat. Yun lang naman. Yung iba kasi consistent eh. Na as in pagtapak mo yun na yun eh. Tuloy-tuloy na siya. Siya para bang meron siyang parang ina-absorb niya pa muna ng konti yung tapak mo eh. Bago mo So pag nasanay ka na, alam mo na pagtapak mo gusto mong kumagat agad, makakapag-adjust ka rin. Tatapakan mo na talaga siya. Oo. Pag nasanay ka na. Ayan. Tsaka sir, maganda rito yung engine responsive niya kasi ang bilis. Oo. Tsaka, smooth mag-shift, no? Hindi ko, Hindi mo siya mararamdaman. Kumambyo, parang wala. Mararamdaman mo na lang na biglang bumaba yung RPM. Apo. So, pag bumaba yung RPM, ibig sabihin nag-shift yun. Apo. Manibela okay sa ganitong speed. Right now 45-50 kilometers kph. Wala na. Ito na rin naman yung
Kasi yung mga electric power assist, ano din yan tawag dito, yung nag-a-adjust din siya according to speed. Pag mabilis ka na, nagta-tighten din yan. Kasi hindi naman pwedeng sobrang lambot. Tama. So, I would say, mga pagdating mo sa 50 to 60, halos pareho na kayo. Kasi tumitigas yan yung electric power assist. Tama. So, pag mga mabilis na, halos pareho na ang feeling mo niyan. Nagkakatalo na lang din talaga pag low speed na doon mo din ma-appreciate yung e-pass. Kasi nga, low speed, mas mabigat ang manibela, doon i-assist ka talaga niya pag feel mo natutulungan ka. Very comfortable din naman. Tsaka sir, maganda rito, engine brake. Oo. Palusong kayo. Ganda. Oo. Hindi ka mahirapan sa preno. Yes. Wala naman tong meron Deep-roll. pala siyang, paano mo siya gagamitin? Yung Tulak plus mo lang sir dito. to the right. Yeah. Okay. So naka third gear lang pala kami kanina. Ganda. Mahataw! Yan, pag gusto mo talaga ng takbuhan, yan, nakasama yan. Palibasa, 450 Newton meters hindi yan biro. Opo. Malakas yan. Ito medyo may konting rough. Ano dyan? Oo. Ito, Yan, sadyain mo na sir. sadyain natin Ayan. Ayan manhole yan. Oh, parang wala na. Honestly, sa driver, wala lang halo sa akin. Sa akin din. Sa likod, ito dalawang manhole, sadyain natin. Wala ako. Galing ah. Hindi lang yung Hindi na pag-absorb niya hindi lang yung pag-absorb yung quietness Ang kapal nun ano yun, mga 3 inches? 3 inches, 4 inches yan. 3 to 4 yun tapos dalawa magkasunod. Walang lagabog. Wala akong narinig na may nagreklamo dito na may lagitnit or something, may lumagabog. Wala. Kaya din 'di ba mga companies, mga sa fleet nila kadalasan Actually, itong kinukuha Halos mga on-site, sa mga bundok. Oo. May na-order lagi nila. Saka mataas ang ground clearance nito. Yes. Sa 800 po ito. May ba to sir? Yung water wading? Apo, 800. 800 millimeters din. Mm-hmm. Okay. Pag nasa 60 ka na, tas parang gusto mo lang mag-cruise, magme-maintain ka lang ng 60 to 80, parang patulot, yung pagtapak mo ng magaan sa accelerator niya, parang patak-patak na lang ng gas Ramdam mong matipid I think siguro yun din naman ang advantage nung sinasabi ko kanina na para bang may delay. Kasi siguro yung softness na yon na feeling mo pag sa arangkada hindi agad responsive, magiging advantage yun pagdating sa pag mabilis ka na. Kasi para bang pinipitik-pitik mo na lang yung fuel consumption. Parang drop by drop na lang, droplets na lang. Yun ang na-feel ko sa engine. Yung response niya sa akin, sa input ko, na konting tapak lang sa gas pedal, para ka nang nagko-cruising. So sa tingin ko ang pinakamatipid nitong speed, mga between 60 to 80. Nagko-cruise ka na lang. Okay, balik ko na rin dito para ito yung sinasabi ko, tingnan natin kung anong experience mag-park nitong mahaba. Sanay ako mag-hazard Okay. Ayan. Yes, sir. Okay, magpa-park tayo. Medyo nagpas ang konti kasi mahaba. And then, kitang-kita ko yung fender flare ng rear right tire. Kasi nga maganda ang side mirror. So ayan, pag nandiyan na yung gulong, pwede na isagad. Actually, ngayon ako tumingin sa camera mas tinignan ko yung side mirror Maganda ang pagkaka-size and pagkaka-position ng side mirror, honestly. Yun ang napansin kong very convenient sa kanya. Okay. Nice. Paborito nating i-test. So, sagad ko muna sa left. Okay. Sagad sa kaliwa. 1, 2, 3. Oy, 3.5. Same ng MX. Same. Ng MX tsaka ng Everest. 3.5. Ayun. Pare-pareho lang sila. Alright. Thank you so much ulit, Sir Mark. Salamat din po. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Opo.
Okay, that's it guys. Ayan yung team namin, Team D. So thank you for watching. I hope you enjoyed the video and I hope nakapag-provide kami sa inyo ng meaningful and useful information about the driving dynamics of the Isuzu D-Max. And hopefully it will help you decide in making a decision your next truck or pickup. Alright, so if you have more questions, you have inquiries, please feel free to reach out to Sir Mark. And as usual, ipa-flash ko dyan yung contact number niya. Alright guys, that's it. Thank you for watching. And as always, drive safe. Bye. If you like this video, please subscribe to our YouTube channel. We are also on Facebook. Please like and follow our page.